Salamat din sa napakaganda at napakasiglang pag-aawitan para purihin ang ating dakila at mapagmahal na Diyos. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Amen. Tayo po ay nagagalak. Taglay natin at daman natin ang masaganang biyaya ng Panginoon. Hallelujah. At bago ang salita ng Diyos, ay nais ko pong ipaalala yung pong mga susunod nating mga gawain. Bagamat mamaya, ito po ay i-announce, pero maganda ma-instill sa atin yung ating mga gagawin sa susunod na mga araw. Ano po meron sa April 9? Family Day. Huwag kayong mag-alala tungkol sa mataas ang gas. Hindi ibig sabihin mataas ang gas ay hindi na tayo makapagpahinga at makapag-celebrate ng Family Day. Amen? At hindi maaring hindi na yun itutuloy, mga kapatid, sapagkat nakapag-down na tayo ng para sa cottage. 10,200, 30 cottage yon. Kaya tuloy na tuloy ang ating Family Day. Amen? At tayo na may kakain din. Sa tanghalian, yung kakainin nyo ng tanghalian, doon na ho ninyo dadalhin. At walang iintindihin na pamasahe, walang iintindihin na entrance, sapagkat yan po ay sagot ng iglesia, sagot ng simbahan. When God calls, He provides. Naniwala po ba kayo doon? Kaya huwag mag-aalala. At minsan isang taon ito, kaya naman, hindi naman regular, at ngayon po ay tayo po ay mayroon pong pagsasama-sama sa Camp Pulong Gubat. Lahat ng sasama, magsabi ng amen. Kung hindi pa kayo napagpalista, ay kayo po'y magpalista na mula sa bata hangga po sa mga matatanda. Sabihin na, hindi naman ako liligaw. Hindi naman lahat ng pupunta doon palagay ko'y liligaw. Masarap na tayo po'y sama-sama at tayo po ay mag-relax ng kaunti. Hindi po buwan-buwan tayo po ay magpa-family days sa labas. Mahirap po, magastos nga po. Pero hindi po ito, sabi natin na hindi po ito, anong term na gusto kong sabihin, na pagsasayang. Hindi po ito pagsasayang, kundi ito po ay pag-relax ng mga lingkod at mga manggagawa ng Panginoon. Amen po? At isa rin po, pasasalamat sa Diyos. Gusto ko kayong isama lahat sa pasasalamat na ito. Salamat sapagkat naging matagumpay ang graduation noon pong Friday ng ating paaralan. Praise God! Hallelujah! Alam ninyo, noong bago mag-graduation, nagkaroon dito po ng Thanksgiving, na gathering, mga magulang, guardians, narito po sila, mga estudyante. At alam ninyo, malaya na nakakapag-share tayo ng Word of God, ng misyon ng ating pong paaralan. At salamat sa Diyos, na-touch din po tayo sapagkat ang speaker noong pong graduation ay ang bunga ng SKMI. At kasama yung alumni, yung unang batch. 2007 na buksan, nagsimula ang ating SKMI. At yung unang bunga ng SKMI, mga professional na ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Si Dan Angel ang naging guest speaker. At ako po'y natas nung inalala na nag-umpisa, 2 kwarto lamang para sa school. At nung grade 4, nagpunta doon kasi pinapagawa to doon sa grocery. Alam po ba niyo, nagkaroon ng paaralan sa itaas ng grocery? SKMI pumunta doon. At yun po, nakatapos naman sila na nakompleto ang kwarto ng ating pong school. 2 senaryo na parang hindi natutuloy ang Shiloh Night. Pero alam niyo, tao nagpaplano pero ang Diyos ang nagpapatupad. Opo.
At palibhasa ito po ay sa Panginoon. Hindi ko pag-aari ito, hindi pag-aari ng Education Committee. Ito po ay extension ministry ng simbahan. At lagi po, ito po ay culture na. Ang grade 6 pupils, hindi maaari na walang recollection. Ang ibig sabihin ng recollection ay again, collection, to gather. Kaya kapag yan ay pinagsama mo, recollection, to gather. Again. Ano i-gather? Yung pong mga memories ng mga bata, pinaparecall, ano yun yung experience, ano hindi nyo malimutan, pagpunta kayo ng high school, yun. Pero isang bahagi pa ng recollection, ang ibig sabihin, to focus on what Jesus had done. To focus on God. At alam niyo, bahagi po yun. Bago sila aalis, kakausapin natin sila at sila po ay ma-share ng gospel. At nakakatuwa lang, noong pong nag-share tayo doon sa grade 6 pupils, tinanong ko sila, paano maisulat, after na may share, paano maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Alam ninyo, walang nagdikta. Sinabi nila, sabi niya, dahil sumampalataya na sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, yung halaga ng isang nakakilala, hindi kayang tumbasan ng lahat ng kayamanan ng mundo. At ang Shilonite ay may misyon, habang bata pa, ipamulat sa mga bata ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ito pong school na ito, atin po itong suportahan. Kasi hindi ito po tungkol sa pagkalap ng mga kayaman. Hindi po. Ang focus nito po ay spiritual. Pero, siyempre, banda-banda pag bless ito, it will be a channel of blessing sa mission ng iglesia. At dumating ang time na yon, mga kapatid, magiging blessing po ito. Isang pangarap ko nga, sabi ko kay Teacher Emmy, isang pangarap ko kapag itong school na ito ay prosper ng Panginoon. Pangarap ko, at ito'y nababanggit ko nakaraan, na ang school ay mag-sponsor ng mga mahihirap na mga bata na may kakayahan na sila po ay malibre. Kasi ito po ay private school, malibre at ito po ay makapag-mission din sa mga community natin, dito sa community natin. Walang imposible sa Panginoon. Amen po. At nakakatuwa lang, salamat sa dedikasyon ng ating mga tagapanguna, sa ating principal, si Teacher Emmy, sa Education Committee, at sa board, at sa bawat isa na naging bahagi nitong ating eskwelahan. Nakakatuwa lang na ibalita sa inyo, wala pong aalis na teacher. Hallelujah. At mga board passer. At tinitingnan ko kasi ako po yung admin ng SKMI, may mga applicant, yung cum laude, at saka board passer, dito po nag-a-apply. Pero hindi natin matanggap. Bakit? Walang aalis. At napakahuhusay ng ating mga guro. At talagang ako'y blessed na blessed sa kanilang pagkakaisa at puso din para sa ating eskwelahan. Kaya patuloy nating ipanalangin, patuloy na suportahan ang ating paaralan. Amen? At salamat sa ginawa ng Diyos sa ating paaralan. Praise God. Hallelujah. Ngayong umaga na ito ay dadalhin ko ang paksa tungkol sa kahabagan. Biyaya, kahabagan, ipinadamang kahabagan. Kung kayo po may Biblia, buksan po ninyo dito po sa aklat ng John, chapter 8, verses 1 to 11. Kaunting background lamang, alam po ninyo, ito pong bahagi nito, portion of scripture na ito, ay pinagdidibatihan kung kailangan ba na ito po ay tanggapin dahil ito pong bahaging ito from John chapter 7, verse 53 at chapter 8, verses 1 to 11, wala po ito doon sa ancient manuscripts. In-insert lamang dito po sa aklat ng Juan. Kaya pinagdidibatihan nila na ito ba inspired, pero makikita natin dito sa istorya na ito na wala namang dapat ipag-alala dahil ito po ay ay ayon doon sa
doktrinang itinuturo ng kasulatan. Ano po, walang dapat ipag-alala. At hindi nga lang matukoy kung ito ba ay para sa Book of Matthew o kaya ay Mark o Luke. Kasi nga po sa original manuscripts, sa ancient manuscripts, ay ito po ay wala itong bahagi na ito. Makikita natin dito yung kapahayagan ng kahabagan ng ating Panginoon. Babasahin ko po, sabi dito, pagkatapos nito, umuwi na ang lahat. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalon niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalon niya ayon sa kautusan ni Moses. Dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Tinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan na siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan, umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, mahabagin at puno ng pag-ibig. Kami ay dumudulog, lumalapit sa inyo sa oras na ito. Sa patnubay ng banal na Espiritu, hayaan na maibahagi ko po ang nais po ninyo. At sa pamamagitan ng inyong mga salita, kayo po ang malapit na mangusap. At hindi lamang ito mapakinggan, kundi ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan. At mahakbangan namin sa pananampalataya sa iyo pong kahabagan at sa inyong pag-ibig sa bawat isa. Maraming salamat. Purihin ka sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. So babae caught in the act of adultery. Ano ba ang sinasabi ng kautusan tungkol sa kasalanang ito? Makikita natin sa Deuteronomy chapter 22 verse 23 to 24. Tingnan po ninyo sa 22. Kung ano ba ang hatol sa taong nahuli o nagkasala ng pangangalon niya. Sabi dito sa 23, kapag ang isang lalaki nahuling nakipagtalik sa isang dalagang nakatakda ng ikasal, at hindi naman ito humingi ng saklolo, gayon sila'y nasa loob ng bayan, dapat ninyo silang ilabas ng bayan at batuhin hanggang mamatay, sapagkat hindi humingi ng saklolo ang babae at ang lalaki naman ay lumapastangan sa isang babaeng malapit ng ikasal. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambahayan. Ano ang sinasabi sa Leviticus chapter 20 verse 10? Leviticus chapter 20 verse 10. Ito po, Leviticus 20 verse 10. Sabi po dito, ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin, gayon din ang babae. Kaya nga lang, mayroon po ditong dilema. Doon po sa John chapter 18 verse 31. Tingnan po ninyo. Sa John 18:31, nasasakop sila ng Romano, ang mga Hudyo ng mga panahong iyon, wala po sa kapangyarihan ng mga Hudyo na maghatol ng kamatayan. Dito po sa 18:31,
Tiyanan po ninyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, kayo na ang bahala sa kanya at hatulan niyo siya ayon sa inyong batas. Subalit sumagot ang mga Hudyo, hindi ipinapahintulot sa aming humatol ng kamatayan kanino man. So makikita ho natin dito, sa pagkakataong ito na nakatuon ang mga tagapagturo ng kautusan ng Iskriba at Pariseo para po siluin ang Panginoon. Isip nila, mahihirapan ngayon si Jesus dito. No. So ginamit po itong babae na ito para hindi lamang ipahiya, itong babae, ipahiya ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Sapagkat ito po, daladala po ang isang babaeng sinasabi nila, caught in the act of adultery. Dinala sa Panginoon at sinight, yung pong kautusan ni Moses. Pansinin po ninyo, binanggit po nila sa paglapit sa Panginoon, kasama po ito pong babae, arang sabi, verse 3, dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya niya, iniharap nila ito sa karamihan at sinabi, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalunya ayon sa kautusan ni Moses. At yun, binanggit ko po sa inyo, binasa natin kanina sa Deuteronomy at saka sa Leviticus, yan po ay sulat ni Moses, Pentateuch, first 5 books from the Old Testament, from Genesis hanggang Deuteronomy. At binanggit po doon, maliwanag, ang isa pong nahuli sa pangangalunya, dapat batuhin hanggang mamatay. Alright? So ito, daladala. Kaya sinait kagad, ito po, nahuli sa pangangalunya. Ano sinasabi ng kautusan ni Moses? Dapat ho itong batuhin hanggang mamatay. Hindi sinabi ni Jesus oo nga sige, atin ang batuhin. Hindi po. Magkakaroon po ng problema. Kapag po pag pinalaya, sasabihin, lumalabag sa kautusan ni Moses. Pero kapag ka naman binato, sinang-ayunan ng Panginoon, kakaproblema siya sa Romans dahil wala silang authority na maghatol ng kamatayan. So mahihirapan, Mahihirapan si Jesus, mapapahiya. Ang babae, pinapahiya. Isipin ba naman ninyo, sabihin sa karamihan yung kanyang ginawa. Kahit naman po tayo, hindi po tayo matutuwa. Yung masamang ginawa, ibubulgar at talagang sasabihin sa madla. Pero alam ninyo, ang balak nila siluin ang ating Panginoon. Ang balak nila ipahiya ang ating Panginoon. Sila po ang napahiya sa wisdom, sa karunungan ng ating Panginoong Hesukristo. Kahabagan para sa babae, naroroon para ipahiya. Dinala po para ipahiya ang babaeng ito. Dinala para ipahiya ang Panginoon. Pero yun ba ang nangyari sa katapusan? Hindi po. Ang babae po, ang intensyon ng mga tao ipahiya, pero ipinaranas ng Panginoon. Ang babae ay hindi po ipinahiya ng Panginoon. Siya'y kinahabagan ng Panginoong Hesukristo. Verse 5, sabi doon, dinala para patayin. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang mamatay. Hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Anong masasabi nyo? Nasa puso ng mga taong ito, gamitin ang babae na ito para siluin ng Panginoon at ganun din, yain na mamatay. Yung babae nahuli sa pangunya. Pero may tanong Di ba ang sabi, hindi lamang babae, pwede kang mangalunya na nag-iisa. Hindi mo pwedeng mangalunya na nag-iisa tama ho? Sabi, caught in the act of adultery, nahuli sa pangangalo niya,
Ang tanong, bakit babae lang? Hello? Tama po ba? Ay, nasaan ang lalaki? Babae lang ba may kasalanan? So dapat ang lalaki nadudun din. Ay bakit wala ang lalaki? So may problema sa accusation. Alam niyo po ba, kapag pala yan in-implement yung batas na pagbato hanggang mamatay, ang unang babato ay yung witnesses. At kailangan ng 2 witnesses, matibay po yun. At parang sinasabi ng ating Panginoon, sa mga taong naroon, sige, sabi niya, he who is without sin, cast the first stone. Hindi sinabi, he who is without this kind of sin. Hindi sinabi, siya na walang kasalanang tulad nito, kundi ang sabi niya, he who is without sin, cast the first stone. So, ang china-challenge muna, yung pong witnesses. Kasi yan po, ang una pong babato ay yung witnesses. Para po ipatupad yung pong, hatol na batuhin hanggang mamatay. Sabi dito, patuloy, verse 7, patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus sa salita. Sino man sa inyo na walang kasalanan, siyang maunang bumato sa kanya. Napansin nyo, 2 beses yumuko, sumulat. Ang pinag-uusapan ngayon, pag-aaralan, ano kaya yung sinulat? Puro assumption, ano yung sinulat? Pero sabi, sumulat siya gamit ang daliri. Pero kung marirecall natin, alam po ba yung 10 utos? Sinulat ng daliri ng Panginoon. Hindi natin alam kung anong isinulat ng Panginoon. Pero yun po ay nagdala ng conviction doon po sa mga tao. 2 beses po yun. At sinabi, at doon sa salita ng Panginoon, sino man sa inyo na walang kasalanan, siyang unang bumato. Pakinggan ho niyo ito. Siyempre, wala pong qualified doon. Kasi wala namang taong nabuhay na walang kasalanan. Tama po. Kung merong isang qualified doon, ay ang Panginoong Jesus mismo. Yung challenge na yon, walang ibang qualified doon sa challenge ng Panginoon, kundi siya mismo. Bakit? Siya na walang kasalanan, siyang unang bumato. Sino po ang walang kasalanan sa kalipunang doon? Walang iba kundi ang Panginoon. Siya lang. Pero yung challenge bang yun, na pwedeng gawin niya, sapagkat siya ang most qualified, the only qualified to that challenge is the Lord Himself. He who is without sin, cast the first stone. Pero hindi ang layo ng Panginoon sa babae ay patayin. Ang layon sa babae ay kahabagan. Praise God. Hallelujah. Alam po ninyo ang righteousness ng mga tao noon at ngayon. Halos hindi nagkakaiba. Para maipakita ang kaniyang kalinisan, ang imamagnify niya ay mali ng iba. Kaya hindi nakakapagtaka sa mga chismoso at chismosa, ang pinag-uusapan ay mali ng iba. Kayo po ba'y narinig na po ba ninyo ang kwento ng chismoso? Parang hindi. Hindi naman hindi mag-chismis sa yung kanyang mabuti, ganyan. Sasabihin niya, ganito, si ganito, ganyan, ganyan. Para pagka nakita yung kasamaan ng iba, ay di natatakpan yung kanya. Pero sa totoo lang, sabi ng Bible, at ito po ang katotohanan, all have sinned and come short to the glory of God. So kahit na ikwento ang kasamaan ng iba, hindi ibig sabihin wala siyang pagkukulang at wala siyang pagkakamali kasi sa mata ng Panginoon, lahat ay nagkasala. Kaya nga po yung pong self-righteous, ikinukumpara kanyang sarili sa iba, katulad ng isang Pariseo na
Umarap sa Panginoon, naroon publikano, Panginoon, salamat at hindi ako katulad na Ray. Ako po ay lagi nagkikapo, ako po ay ganito, ganyan. So yan po ang righteousness ng tao. Ikumpara ang kaniyang sarili sa iba. Pero pagka ikinumpara mo ang iyong sarili sa harap ng Panginoon, makikita po natin lahat at ma-realize natin, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kasi ang Diyos lamang ang banal. Siya lamang po ang holy. Hindi tayo nakaabot doon sa kalwalhatian ng Panginoon. Short po lang yung lahat. Kasi all are sinners by nature and practice. Dinala ang babae para ipahiya. Dinala ang babae para patayin. Pero sa harap ng Panginoon, ang babae ay nakaranas ng kahabagan ng Diyos. Dinala ang babae para gawing panilo, kagaya binanggit ko kanina. Ang naging tugon ng Panginoon ay kahabagan. Nais ba ni Kristo na mamatay ang babae? Hindi. Hindi niya nais. Dahil sabi ko nga po, siya ang meron pong qualification, nag-iisang qualified na bumato hanggang mamatay ang babae na ito para execute ang judgment kung totoo man ang ginawa ng babae. Pero di niya ginawa dahil ang babae ay kinahabagan ng ating Panginoon. Isang istorya ang aking pong nabasa na merong bata na nakita niya na merong pinagbibili na tuta, mga tuta. At ang may-ari ay magsasaka. Tapos noong tinawag ng farmer yung mga tuta ay takbuhan yung 4. At meron pong isang naiwan na hindi makatakbo. May diferensya. Sabi, yun ang gusto kong bilhin. Sabi nung bata, yun ang gusto kong bilhin. Tapos sabi ng farmer, hindi yan makakapaglaro sa iyo na kasama mo. Kasi yan, may diferensya. Itong bilhin mo, masisigla. Ito ang bilhin mo. Hindi mo ma-enjoy na maglaro kasama yung tuta na yan kasi yan ay may sakit. Ano yung dahilan kung bakit pinili ng bata yung tuta na may karamdaman ng paa? Nakita ng farmer na yun palang paa ng bata ay naka-brace din. May diferensya yung paa ng bata. Kaya pala gusto ng bata na bilhin yung tuta na may diferensya kasi nadadaman niya yung hirap ng tuta. Kasi siya din ay mayroong diferensya ang paa. So hindi siya pumili doon sa masisigla, ang pinili niya yung may diferensya kasi naawa siya doon sa tuta na mayroon pong diferensya ang paa. Alam niyo kung bakit ang Panginoon kayang madama yung ating pong nararanasan? Alam po niyo kung bakit? Sinabi po yan sa aklat ng Hebrews Tinukso sa lahat ng paraan. Iniwanan ng mga kaibigan. Itinatwa ng malapit sa Kanya. Ipinagbili sa ilang putol na pilak. Ipinagkanulo. Ipinataw kay Jesus ang parusa na dapat tayo ang tatanggap. Lahat ng pain, emotional, physical, spiritual, doon sa krus Ano nyo doon sa krus? Ang sigaw niya hindi po yung physical pain at emotional pain. Spiritual po yun. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tinalikuran siya ng Ama Bakit? Pasan-pasan niya ang kasalanan natin, ng mundo, kasalanan natin, pasan-pasan niya.
yung pain na yon, kasi ang Diyos sumasa kay Kristo, si Kristo ay sumasa Ama. Ni minsan, hindi po sila nagkahiwalay. Ni minsan, yung separation, hindi ni minsan nangyari. Pero nung time na yon, pinabayaan siya ng Ama, tumalikod sa Kanya, at humarap sa atin para tayo po ay mayakap. Ipinataw kay Jesus ang parusa na dapat tayo ang tatanggap. Si John the Baptist, nagbabautismo siya sa kapatawaran ng kasalanan. Pero si Jesus Christ, binautismuhan, wala namang kasalanan. Bakit siya binautismuhan? Para maka-identify sa atin dahil siya po ang kordero ng Diyos na mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipinangalan sa Kanya ay Jesus dahil ililigtas niya tayo sa ating kasalanan. Hallelujah. Kaya kung merong nakakaunawa ng ating kalagayan, hindi lamang po sa isip, hindi lamang sa salita, nadama at naranasan, pinagdaanan ng Panginoong Hesus ang lahat ng pait, lahat ng pain na dulot ng kasalanan. Yan ay binata ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya po siya po ay patuloy nag-intercede, nagtatanggol sa atin doon sa langit sa lahat ng mga accusation. Siya po ang ating paraclete in heaven. The Holy Spirit is our paraclete here on earth, but we have paraclete in heaven, comforter, tagapagtanggol, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang perpektong tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Naintindihan niya ang Diyos, naunawaan niya ang puso at isip ng Diyos sapagkat siya ay tunay na Diyos. Naunawaan niya tayo sapagkat siya ay tunay na tao. Ang Panginoong Hesus, nahihipo ng ating mga daing. Ang Diyos, ang Panginoon, ay punong-puno ng kahabagan. Salamat sa kahabagan ng Panginoon. Ito lang bang babae na ito nakaranas ng kahabagan? No. Hindi lamang po itong babae na ito nakaranas ng kahabagan. Mga kapatid sa Panginoon, ikaw at ako ay patutuo ng kahabagan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Kung dahil po sa kasalanan, pupunta na kaagad sa impyerno, mga kapatid, tayo po ay walang pag-asa dahil lahat ay nagkasala. Pero salamat sa kahabagan ng Diyos, binasa kanina, habang umaawit, ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang mamatay si Kristo sa krus nang tayo'y makasalanan pa. Sa cross, na-meet po yung justice ng Panginoon. Sa cross din na-meet yung pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. In-implement po, ipinadama, ipinahayag at ipinakita, ipinarana sa atin kung gaano kadakila, kung gaano kayaman ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. All of us here are recipients of God's abundant grace. Lahat po tayo. Hindi lamang po yung caught in adultery. Lahat po tayo. Kasi lahat po tayo ay makasalanan. Pinapagimba na lamang. Hindi sa ating mga gawa, hindi sa atin pong magagawa pa, kundi dahil sa ginawa na ni Kristo. At nung tayo sumampalataya kay Kristo, doon lamang tayo nabihisan ng katwiran. Naging righteous lang tayo dahil kay Kristo. Kung wala si Kristo, wala pong righteousness tayo. Amen po. Hindi tayo karapat-dapat sa piling ng Ama. Hindi tayo pwede doon sa langit kung wala ang righteousness ni Kristo. Kasi ang tinanggap lamang ng Ama ay ang righteousness ni Kristo. Amen po. Hindi ka pwede, pagpunta mo doon sa langit, ay ginawa ko to, ginawa ko yan, papuntay mo ako dyan sa langit.
Kasi marami akong ginawa. Kung titimbangin po ang kasalanan at yung gagawin mo, nako, hindi po sapat. Sa timbangan ng katarungan, hindi uubra na dahil sa ating mga mabubuting gawa, pwede tayo maligtas. Sa timbangan ng katarungan, short ang ating pong mga gawa. Hindi katumbas. Alam po ba ninyo, ang naging katumbas lamang? Ang naging katumbas lamang at sapat na ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dahil sa Kanya, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Very clear ang sinabi sa Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kaloob, ang ibinigay, ang iniregalo, ang tinanggap nating walang bayad ay sa pamamagitan, hindi po ng church, hindi ng pastor, hindi ng ministro, hindi ng anghel, hindi po ng mga apostles, hindi ng iyong kayang gawin, hindi po. Ang kaloob ay sa pamamagitan ni Kristo ng ating Panginoon, sa pamamagitan niya. Tingnan po ninyo, ang ganda po ng challenge ng Panginoon na nakareceive itong babae ng kahabagan. Eh di walang bumato. Kasi mapapahiya sila. Nag-aalisan. Bakit nag-aalisan? Mula pinakamatanda, sabi doon, pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Nag-aalisan. Una nakarealize, siyempre, yung matatanda, na-convict. Yun, nag-aalisan na sila. Kaya ang tanong ng Panginoon, sabi doon, nasan sila? Wala bang humatol sa iyo? Sabi ng Panginoon, walang humatol sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na. Mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Yes, hindi po siya binato hanggang mamatay kahit siya nagkasala. Pero Jesus did not condone her sin. Sabi, humayo ka at huwag ka nang magkasala muli. Para sa babae lang ba doon? No, para sa atin din yon. Hindi lang para sa kanya, para sa atin din. Kasi po, sa panahon ng biyaya, huwag mong iisipin na, ay kami nasa panahon ng biyaya, wala kami sa panahon ng kautusan. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ngayon Lord, alam ko naman ikaw ay mapagbiyaya kapag kahit maraming kasalanan, mas masagana ang biyaya mo, mas matindi ang iyong pagpapatawad. Kaya kapag gumawa ng kasalanan, madali lang akong patawarin ni Lord. Ganun ba? Nakaranas ng biyaya, para lalong managana ang biyaya, sasadyain mong gumawa ng kasalanan. It is an abuse of grace. Kasi ang tugon sa biyaya, pagpapasalamat. Amen po. Ay saan ka naman nakakita? Halimbawa ay may dumating sa iyo at sinasabi, are, mahal ang gasolina ngayon, ay pinagdala kita ng isang balding gasolina. Hindi pala balde yung nasa tangkay. Are, regalo ko sa iyo. Ay tapos kapag ka niregalo hari ka nga, tiki aking sasampigahin. Pak. Adi siyempre, mahal ang gusto. Thank you ha, thank you, tama-tama. Ay, ang gasolina pala ngayon ay 100 plus na. Ay, kabait mo naman. Yan nga naman binigyan ka na tapos sasampigahin mo pa. Biniyayaan ka ng Panginoon, tapos sasaktan mo ang puso niya. Pagkatapos na masaganang biyaya, tapos sasaktan mo ang puso. Ang pinakamasakit sa puso ng Panginoon ay kasalanan. Na tayo po ay magkasala. Magpatuloy sa pagkakasala. Yun po ang masakit sa puso ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ito po pakinggan nyo, alang-alang ayon sa masaganang biyaya ng Diyos, kahabagan ng Diyos. Ano sabi doon? Magkasala ba? Ang sabi doon,
Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Nakaranas ng biyaya ng kahabagan ng babae, ang sabi, humayo ka at huwag ka nang magkasala muli. Amen? Kaya ang tamang tugon sa masaganang biyaya ng Diyos na natanggap natin, iniligtas tayo, Lord, maraming salamat. Magpapatuloy ka sa kabanalan. Magpapatuloy kang gawin ang nais ng Diyos. Bakit? Masagana ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Hindi mo iisipin, mamaya naman ipagkahingi ng tawad sa Lord. Patatawarin din naman ako. Mabait naman si Lord. Kahit anong gawin kong kasalanan, patatawarin ako ng Panginoon. Abuse of grace yun. Pag-abuso yun sa biyaya ng Diyos. Hindi yun ang tamang tugon sa ginawang dakilang bagay sa ating buhay. Makikita po ninyo, yung tamang tugon sa biyayang natanggap, pinakita ng mga tunay na mananampalataya, tulad ni Apostle Paul, tulad ng mga alagad, sila po ay nabuhay na tapat na sumusunod sa Diyos. That's how they appreciated the grace of God in their lives. Ganon din po tayo, mga kapatid. Dahil naranasan natin ang masaganang biyaya ng Panginoon, may kagalakan tayo na tayo po ay maglingkod sa Kanya. May kagalakan na tayo po ay manalangin. May kagalakan na tayo ay magbasa ng banal na kasulatan because I have experienced the abundance of the grace of God. Amen? Hindi yung naranasan kong biyaya, Lord, ayoko pong magbasa, ako'y tinatamad. Naranasan mo o masaganang biyaya. Lord, naranasan ko masaganang biyaya mo. Lord, ayaw ko manalangin. Nakakantok. Naranasan ko ang biyaya mo, Panginoon. Lord, ayaw kong dumalo ng prayer meeting. Hindi ako bagay doon. Sila na lamang at sila naman ay sanay na. Hello mga kapatid, naranasan mo ang biyaya ng Diyos. Kasunod nito, Lord, nais ko pong sumunod sa inyo. Amen? Kasi po ang problema ngayon sa panahon natin, kakalahati lamang ang na-instill sa puso ng mga tao. Kakalahati lamang ang gustong marinig ng mga tao. Ang gusto ng mga tao, pagka sinabi, pagpapalain kayo ng Panginoon, palakpakan yan. Payayamanin kayo, palakpakan na naman. Magtatagumpay kayo, palakpakan na naman. Yan, gustong-gusto po, kalahating yon. Sino ganang aayaw doon? Meron nga po, pag sinabi, bibigyan ng malaking bahay, akin yun. Gumagayang pa. Sabi kasi ng pastor, ibulsa mo yan. Nakita ko po yun. Sipin po niyo pag sinabing, bagong sasakyan, tatalon, akin yun. Grabe. Sino bagang ayaw ng bagong sasakyan? Sa bagay ngayon, mahal ang gas ngayon. Sino kang ayaw na ikay magtatagumpay? Lahat ng yan, napakagaganda. Gustong-gusto yan. Pero tanong ko po sa inyo, dito po sa banal na kasulatan, have you seen anybody who was blessed without obeying the Lord? Have you seen? Meron ka bang nakita sa banal na kasulatan na pinagpala na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos? Wala. Kasi nga kakalahati Hindi the whole counsel of God ang naipapangaral. Mga kapatid, salamat sa kanyang kahabagan, salamat sa kanyang pag-ibig, pero sa isang bahagi, kung naranasan natin ang kahabagan at pag-ibig ng Diyos, let us dedicate ourselves to Him. Ialay natin, ipamuhay natin yung kahabagan na ipinaranas sa ating lahat. Ipamuhay po natin. Lakaran po natin. Kasi ang problema po sa mga mananampalataya ngayon, ang gusto lamang, Lord, give me, without saying, Lord, I dedicate myself to you. Yun po ang problema Puro give me. Palakasin mo ako, tulungan mo ako. Lahat ng gusto ko.
Sige, give me, give me. Pag sinabi ng Panginoon, follow me. Lord, ayaw ko. Follow me, Lord. Basta give me na lamang, pero follow you. No, Lord. Hindi po ganon. Ang pagsunod po sa Panginoon, hindi lamang po tungkol sa ibibigay sa atin. Tandaan po ninyo ito, nung gumawa ang Panginoon ng covenant sa Israel, mayroong tinatawag na overlord, mayroong pong basal, at ito po yung servant. Ang servant po ay ang Israel. Ang Diyos, ang Panginoon nila. Sa covenant na yan, mayroong pong tuntunin, mayroong pong pangako. Mayroong pagsunod, at mayroong promises. Kaya makikita nyo sa Deuteronomy, pangako ng pagsunod, bunga ng pagsunod. Kaya nung sumuway po itong mga Israelita, narito po yung mga propeta, ipinapahayag ngayon, ito yung blessing dahil kayo sumunod. Ito yung pong judgment, ito po yung parusa dahil doon sa covenant na ginawa sa bundok ng Sinai. Yun po yun. Kaya may hatid na pagpapala yung kanilang pagsunod. May hatid na pagpaparusa kapag sila po'y sumuway. Mga kapatid, ito po ang matindi. We are not under the law of Moses. We are not under the law of Moses. Bakit? Hintil naman tayo. Kasi yun po'y covenant between God and Israel. Pero alam po niyo kung saan tayo napapasok sa covenant? Tayo po ay nasa ilalim ng covenant ni Kristo. At ito po yung tinatawag na law of love. The law of Christ. Ang batas ng pag-ibig, ang batas ni Kristo. Mas mataas kaysa batas ni Moses. At ito po yung sinasabi ko po sa ating lahat ngayon. Ang babaeng nakaranas ng kahabagan ni Kristo, sinasabi, huwag ka nang magkasala muli. Ang sinasabi sa atin ng mga nakakilala at nakaranas ng kahabagan ni Kristo, italaga ang buhay sa Kanya. Amen po. Kapag ka na-realize mo, naisip mo, kung gaano napakalawak at napakalaki at hindi kayang arukin ng isipan ang ginawa ng Diyos sa iyo at sa aking buhay. Doon mo lamang ma-realize at maranasan at ma-enjoy, masarap palang sumunod kay Kristo. Masarap palang maglingkod kay Kristo. Kahit sa anong sitwasyon, sa anumang pangyayari ng buhay, hindi binabago nito ang ginawa ni Kristo sa aking buhay. Hallelujah. Hindi ibig sabihin, wala akong makain ngayon, less ang kahabagan ni Kristo. Hindi po. Hindi ibig sabihin, nasa panganib ako ngayon, less ang kahabagan ng Panginoon. Hindi. Hindi kayang baguhin ng anumang sitwasyon ang ipinadama at ipinakitang kahabagan ng Panginoon kasi ang kaya lamang apektuhan na mga nangyayari sa paligid ay ang ating pisikal na katawan, pero hindi kaya nito maapektuhan yung spiritual na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Na kahit ito'y maapektuhan, hindi mababago ang katotohanan. Yes, pwede itong mamatay, pero pagkalipas ng mga panahon, sa pagbabalik ng Panginoon, itong katawan na namatay, bibigyan ng bagong katawan, perpekto, dahil yan ay bahagi ng katubusang ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Alam po ba niyo yung nag-translate sa Ingles ng Biblia? Sinunog po. Si Polycarp Saint, sinunog din. Kaya nilang sunugin itong katawan, pero hindi kayang sunugin ang pananampalataya. Ang pag-ibig ng Diyos hindi kayang sunugin. Yung plano ng Diyos hindi kayang sunugin. Hallelujah. Yung kaligtasan hindi kayang sunugin. Mga kapatid, hindi kayang sunugin. Kayang i-restore ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan ang higit at dakilang bagay
na pwedeng alisin, pwedeng gawin ng tao sa panahon natin, pero hindi kayang alisin at tanggalin yung mabuti at dakilang plano ng Diyos sa bawat sumampalataya at sumusunod sa Kanya. Exempted ba ang babae? No, he is not. She is not exempted sa experience. Lahat tayo kinahabagan. At sinasabi ng Panginoon, humayo kayo. Sabi sa babae, huwag ka na magkasala muli. Sinasabi sa atin, humayo kayo, italaga ang buhay sa Kanya. Itong katawan nito, gamitin natin sa kabanalan. Magpagamit po tayo sa Panginoon bilang tugon sa Kanyang ginawa sa atin. Masarap maglingkod sa Panginoon. Masarap siyang awitan. Masarap manalangin. Sa umaga, hanapin ang Kanyang salita. Lord, babasahin ko ang iyong love letter sa akin. The more you are into His Word, it creates more hunger and hunger to know more about Him. At habang binabasa mo ito, lumalalim ka sa pananampalataya at lalong mama-appreciate ang iyong relasyon sa Kanya. Amen? Hindi ka napipilitan na parang hirap na hirap sumunod. No, kasi inspired ka. Sabi ng salita ng Diyos, ang nagtutulak sa iyo, ang nag-uudyok sa iyo, hindi ang sarili mo, ang nag-uudyok sa iyo ay ang pag-ibig na masagana ni Kristo sa iyong puso. What motivates us to serve Him more and more and more is the abundance of His grace in your life, sa iyong buhay. Tayo po tumayo. Awitin natin, kay buti-buti mo. Pinatawad ng babae, ngunit di niayunan ng kasalanan. Ang nakakilala at kinahabagan ng Panginoon ay may pagbabagong ng buhay. That's the right response. Yan ang tamang tugon. Hindi abusuhin ang biyaya. Magpatuloy na gumawa, lumakad sa kalooban ng Diyos. Awitin natin ang awit na ito. Napakaganda ng awit na ito. Hallelujah. Salamat. Kinahabagan tayo ng Panginoon. Kanina, sa opening pa lamang ng aming pananalangin din sabi ko sa kanila, ni-remind ko sila, yung physical na buhay natin, biyaya ng Diyos. Amen po? Amen? Hindi natin binili ito, hindi natin ni-request ito, pero buhay tayo ngayon. Our physical life, galing sa Kanya. Mahigit pa dito, yung spiritual life natin, yung bagong kaugnayan sa Diyos, yung kaligtasan natin, yung buhay na walang hanggan natin, abay galing din sa Kanya. Biyaya din. Ang dami-dami pa ng mga biyaya na hindi kayang tumbasan ng kayamanan ng mundo. Kaya ba natin itong pantayan? Kaya ba natin itong suklian ng kapareho din? Naku, hindi kaya. Pwede natin siyang pasalamatan. Pwede natin siyang papurihan sa lahat ng ito. Awitin natin ang awit na ito. Nakatuon sa Kanyang ginawa sa atin. Nakatuon sa Kanyang pagliligtas. Pagpapatawad. Hallelujah. Di mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kung Hallelujah. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon.
sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggang. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos. Nasa akin ay minsan pa pinupuri, sabay-sabay. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos. For the last time, pinupuri, sabay-sabay. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y oh Lord, hallelujah. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kung maglalagay ng qualification ng lahat ng pupunta lamang sa langit ay walang kasalanan, wala ni isang tao na makikita sa langit. Ulitin ko, kung ang qualification na lahat lamang ng pupunta ng langit ay walang kasalanan, walang taong makikita sa langit mula kay Adan hanggang sa ating kapanahunan. Pero meron pong pumapasok at pumasok sa langit na mga tao at sila yung mga kinahabagan, pinatawad, iniligtas, tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang ating nag-iisa na tagapagligtas. Dahil sa Kanya, dahil lamang sa Kanya, kaya tayo ay naligtas at maliligtas. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. He is worthy of our praise. Karapat-dapat siya ng ating pagsamba. Karapat-dapat siya ng ating pagdiriwang. Karapat-dapat siya ng ating pagpupuri. Mga kapatid sa Panginoon, pwede natin siyang sambahin ngayon. Pwede natin siyang purihin ngayon. Pwede natin siyang pasalamatan ngayon. Ginawa ni Kristo ang hindi kayang gawin ng sinuman. Siya ang nagpatawad, siya ang naghugas ng ating mga kasalanan. Siya ang bumago ng ating buhay. Siya ang nagdala sa atin sa kagilagilalas na kaliwanagan mula sa kadiliman. Siya ang nagdala sa atin ng pag-asa mula sa kalagayang mapapahamak. Dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng assurance ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinasabi ng kanyang salita, ang pinananahana ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos.
Kaya lahat ng sumampalataya ay may assurance ng kaligtasan dahil kay Kristo. Dahil si Jesus na tagapagligtas ay nasa sa kanyang buhay. Kung nasa iyo ang Panginoon, magalak ka, magdiwang ka, sapagkat ang kaligtasan ay nasa sa iyo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ipinagdiriwang namin ang iyong kahabagan, ang iyong pagmamahal, ang inyong pagmamahal sa bawat isa. Lord, thank you for you have loved us unconditionally. You have loved us in spite of, sa kabila ng lahat. Kung hinintay mo, Panginoon, na maging karapat-dapat muna kami para mahalin, walang isa man dito na pwedeng mamahalin. Salamat, O Diyos, minahal mo kami kahit hindi karapat-dapat. Oh, hallelujah. Oh, what an amazing love. Kahanga-hanga ang iyong pag-ibig. Na pinili mo, Panginoon, na iwanan ang langit. Pumunta dito sa lupa para sa misyon. Mamatay sa krus ng Kalbaryo. Mabayubay, kahit mapahiya, kahit saktan. Ang pait at parusa ng kasalanan ay iyo pong niyakap, hinayaang tanggapin upang kami, Panginoon, ay di mapahamak, upang ang bawat sumampalataya ay maligtas. Hallelujah. At makapiling nyo pang walang hanggan dyan sa langit na bayan. Maraming salamat. Kay Kristo, meron kaming pag-asa. Kay Kristo, meron kaming assurance. Kay Kristo, meron kaming mabuting bukas. Kay Kristo, hallelujah, meron kaming kasiguruhan. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Dahil hindi kayang nakawin, hindi kayang sirain ang mabuting plano mo sa iyong mga lingkod. Ano man ang mangyari sa paligid, Panginoon, mananatili ang katotohanan. Lahat ng bagay ay lilipas. Ngunit ang salita mo ay mananatili magpakailan-kailan paman. What you have promised will surely come to pass. Dahil ikaw ay tapat sa iyong pangako. Dahil ikaw ay tapat sa iyong mga salita. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Na isang araw, tiyak na mararanasan ng iyong mga lingkod, ng bawat isang sumampalataya, ang kalubusan ng kaligtasan kapag nakita na namin ang aming Panginoon ng mukhaan sa kayang muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Oh, glory to God. Walang makapipigil dito. Sa takdang panahon at araw, gaganapin mo po ito sa buhay ng iyong mga lingkod. At habang hinihintay namin ang araw na iyon, Lord, help us to dedicate more our lives. Habang hinihintay namin ang araw na iyon, italaga namin higit at higit ang aming buhay sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Ang nasain, Panginoon, ay kung paano ka mapapasaya at hindi ang kagustuhan ng sarili, hindi ang kagustuhan ng kaaway, kundi ang buhay na ito, O Diyos, na isang araw ay kukunin, maihandog na namin para sa iyo. Para sa iyo, sa iyong kapurihan, at sa iyong kalwalhatian. Makita po kayo sa aming mga buhay. Magliwanag po kayo sa aming mga buhay bilang mga kinahabagan at pinagbuhusan ng mayamang pag-ibig ng aming Panginoong Hesus.
Salamat po. Salamat po. Napakasarap na maglingkod po sa inyo. Purihin ka sa inyong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng nakaranas ng kahabagan ng Panginoon ay nagsabi ng masayang amen. Amen at amen. Kayo po na. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po, Pastor, sa mabiyaya